So this morning, ito yung pag-usapan natin, no? Can we read together? Sabay-sabay nga po. Christ continues work through His people. Ang City of Hope, napaka-privileged din, no? Dahil sa mga churches under PCEC or Philippine Council of Evangelical Churches, 8 churches yung pinili para sa pilot project na multiplication network. Inimbitahan ang mga church na ito. Inimbitahan ako kasi nagdala ako ng 2 manggagawa natin na si Pastor Bart at si Pastor Well. Punta kami ng Green Hills Christian Fellowship and may lecture doon. Para siyang kay Christian Source na NCD, Natural Church Development. Parang ganun din yung approach niya, pero ito mas detailed at mas may application. Taga-US yung nag-sulat ng libro na ito at gumawa ng approach na ito. At sa mga susunod na mga araw, parang T40 rin siya, pero more than T40. Kasi T40 evangelism, discipleship, and church planting. Pero this one is wider yung scope niya. No? It talks about our service to the community, no? Yung mga ganon. It talks about stewardship. No? Marami siyang area na tinatalakan. Yung scope niya medyo malaki. So, praise the Lord, na libre lahat. Libre ang registration, libre pagkain, may libro pa. So, at na-enjoy ko pa yung company ng 2 pastor na isinama ko. At yung shinare nila, parang nag-complement sa message last Sunday about ang resurrection is our mission starts with the resurrection of the Lord Jesus Christ. Yung mission ay nagsimula sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Yun yung ating pinag-usapan nung nakaraan. At ito yung karugtong, no, na ang magpapatuloy ng trabaho ni Jesus, walang iba kundi ang church. Okay? Can we say amen to that? Amen. Church ang magpapatuloy. O, tingnan natin yung pinag-usapan natin last time. Ito yun, no? Di ba? Ang resurrection happened here in Jerusalem. Where's Jerusalem? Ayun ang Jerusalem. Ayan. This is Jerusalem. Okay? Diyan nangyari yung resurrection. At sinabing gano'n, wala na siya rito. So, nagpunta siya ng Galilee. Ibaba natin. Ayan. Punta siya sa Galilee. Pagdating sa Galilee, sabi naman Jesus sa mga alagad, you will be my witnesses. So, you start doing your witnessing in, baba ulit tayo, ayan, to Jerusalem. Mabababa lang. Okay? So, anong kasunod? What's next after Jesus' resurrection? Ano ang kasunod? Ano ang dapat gawin? So let's read Acts chapter 1, verse 6 to 8. Okay? So let's read in English, New Living Translation. So let's read together. So when the apostles were with Jesus, they kept asking him, Lord, has the time come for you to preach Israel and restore our kingdom? He replied, the Father alone has the authority to set those dates and times, and they are not for you to know. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, telling people about me everywhere, in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Ano ang misconception ng mga alagad ni Jesus? No? Dito sa ating kwento. Una, akala nila Jesus is a political messiah. Akala nila, kumbaga sa atin, sa Pilipinas nung araw, parang si Bonifacio. Yan. Si Andres Bonifacio. Yung magtatanggol sa bayan.
lalaban para sa bayan. Yan ang isip nila sa Panginoong Hesus Kristo, no? At ang kanyang kaharian ay physical lang, physical kingdom. Di sila nag-iisip na merong spiritual kingdom. Okay? Hindi nila iniisip yun. Ang iniisip nila, yung kaharian ng Israel na physical. Okay? And Christ's kingdom is exclusive for Israelites only. For Israel only. Hindi kasama ang iba. So, kanilang kaharian. Kanila lang na kaharian. Yun yung nasa verse 6, di ba? Sige nga po sa Tagalog natin basahin. Nang muli silang magkasama, nagtanong ang mga alagad kay Jesus, Panginoon, ito na ba ang panahong itatayo mong muli ang kaharian sa Israel? So, kung makita natin na ang kanilang iniisip ay ito at sila ay representation ng kabuuan ng Israel. Sabihin, they have the same mindset. Meron silang the same mindset na darating ang Messiah at ang Messiah ito ipagtatanggol sila sa mga mananakop. At iyon ang kalagayan nila, no? Israel during Jesus' time is, number one, Israel was under Roman Empire. Nasakop sila ng Romano. Okay? Kaya nga, nung si Jesus ay paparusahan, hindi si Herodes ang magbibigay ng parusa sa kanya, kundi si Pilato. Bakit si Pilato? Kasi si Pilato ang may katungkulan sa Roma. Not Herod. Herod is a king, pero ano siya? Puppet king. Parang nangyari sa Cambodia. Okay? Yung kanilang king ay puppet lamang ng kanilang president. Okay? Walang kapangyarihan. Walang kapangyarihan. Okay? So si Herod is a puppet king, pero ang nasusunod pa rin ang mga Romano na namuno sa kanila. No? And that's why they were waiting for a political messiah na magpapalaya sa kanila sa mga Romano. Kaya nga galit sila kay Zacchaeus eh. Kasi Zacchaeus naniningil ng buwis hindi para sa Israel, kundi para sa Roma. Do you understand me, no? Nagalit sila kay Zacchaeus. Kasi kumukuha siya ng taxes, not for Israel, but for the Rome. Kaya, the most hated person in Israel or in Jerusalem, si Zacchaeus. Di ba? At naghihintay talaga sila na magpapalaya sa kanila mula sa kamay ng mga Romano. Their king during that time, si Herod the Great, was loyal to the Roman Empire and therefore serving only for the interest of Rome. Diba? Masakit yun sa kanila. Meron tayong hari. Diba? Meron tayong hari, pero hindi naglilingkod para sa atin, kundi naglilingkod para sa kapakanan ng ibang bansa. Diba? Galit na galit nga tayo kapag may mamumuno sa bansang Pilipinas pagkatapos interes ng ibang bansa ang inuuna. Hindi ang interes ng ating bansa. Dapat interest muna ng ating bansa. Something like that. No? The same scenario na etong si Herod the Great is king of Israel but not serving Israel. Serving for the interest of Rome. That's why they are waiting for a Messiah. A political Messiah. Hinihintay talaga nila dumating itong political Messiah at makalaya sila sa mga taga-Roma. Kaya nung dumating si Jesus, maraming umaasa sa Kanya na siya na yung political Messiah. Kaya tanong sa Kanya ng Kanyang mga alagad, kailan mo itatayo? Na yung kulay pula. Tingnan natin. Panginoon, ito na ba ang panahong itatayo mong muli ang kaharian sa Israel? No? They are expecting Jesus
no, na magtatayo ng kaharian, ng physical kingdom. Ngayon, ano response ni Jesus? Ito ang kanyang response. Number one, He will not establish a political kingdom ruled by human. He wants to establish God's kingdom. Isang lakas ang amen pa doon. Hindi siya magtatayo ng kaharian na ang tao ang siyang namumuno. Magtatayo siya ng kaharian na walang ibang mamumuno kundi ang Diyos. Noong una, yun ang gusto ng Diyos sa Israel. No? Theocracy sila. Ruled by God. Pero biglang nainggit itong mga Israelita sa mga katabing bayan, katabing bansa, bigyan nyo kami ng hari. Yung iba nga may hari, kami wala. So napilitan ng Diyos na ibigay si Saul. Naintindihan natin yan? At doon nagsimulang bumagsak ang Israel. Ayaw pa nilang sila pamunahan ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, pag magtayo ng kaharian, siya ang hari. Isang malasang amen. Yun ang gusto niya. God's kingdom is not hierarchy or nor democracy, but theocracy. A kingdom ruled by God. The kingdom not only for the Israelites, but for all the people of the world. Now, this kingdom is not exclusive. This kingdom is inclusive. Lahat kasama. Sabihin mo sa katabi mo, kasama ka. Yeah, kasama ka. Kasama tayong lahat. Can you say amen to that? Amen. Yun ang gusto niyang kaharian. Walang iniitsapwera. Walang isinasantabi lang. Kundi lahat pinahalagahan. Yun ang kaharian gustong itayo ni Jesus. Yun ang response niya. Sabi niya sa verse 7, samahan niyo nga ako sa pagbasa, sinabi niya sa kanila, hindi na ninyo kailangan malaman pa ang oras o ang mga panahon itinakda ng Ama sa pamagitan ng sarili niyang hindi niyo pa rin naintindihan. He is in the authority. He is the King. Bakit pa kayo naghahanap? Why are you still waiting for a physical kingdom, for another kingdom, while God the Father is the King? God is the King. Amen? Of His kingdom. So parang it's a rebuke to His disciples. Hanggang ngayon, hindi nyo pa rin alam, paalis na ako, hindi nyo pa rin naintindihan. And then verse 8, sabay-sabay, sa halip, tatanggap kayo ng kapangyarihang pagbaba sa inyo ng banal na Espiritu at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. Ipinaliwanag na ni Jesus dito ano ang mangyayari sa inyo. You, as people of God, you, as citizens of His kingdom, you, as the church, will be ruled by God through the Holy Spirit. Diba? Yun ang disenyo. Yun ang disenyo. Ang tawag sa atin, local church. Pero meron isang universal church kung saan doon naghahari ang Diyos. Sa local church, meron pang imperfection. Paging na may katabi mo, hindi pa yan perfecto. Hindi pa tayo perfecto. Can you say amen to that? Amen. Pero kung good news, kahit hindi tayo perfecto, God is willing to dwell in us. God is willing to stay with us through the Holy Spirit. Amen po ba? And that is God. That is His grace. That is God's grace. Diba? At sa kanyang pananahan sa atin, gagawin niya tayong what? Witnesses. Saksi. Kaya nga, mali yung Jehovah's Witnesses, dapat Christ's Witnesses. Walang Jehovah's Witnesses sa Bible. Meron, Christ Witnesses. At yun ang ginawa niya. Bago siya umakyat sa langit, sabi niya, you church, you will be my witnesses. Sino pinili niya para maging saksi para sa kanya? Sino? Church.
Sabi mo sakta mo, ikaw, ako. Can you say amen to that? Kaya nga kapag hindi na natin to ginagawa, what's the sense of being a church? Hello? Anong sense ng pagiging church if you are not witnessing for Him? Walang sense. Hello? Walang sense. Sense of being His church is if we witness for Him through words and actions. Kaya ang pag-witness hindi lang yung may dala kang tracts, hindi lang through share the gospel, simple lang, hindi lang through OBS. Kahit sa trabaho, you can be His witness. No? Kapag hindi ka laging late. Tama? Sa trabaho, pwede ka maging witness kung hindi ka tayuman. Tama? Ang isa, bukod sa tayuman, meron kang isa eh. Tanawan niya. Taga-tanaw, taga-tayo. Hello? You can be witness kung hindi ka laging nagreklamo. No? I don't know, you air your point. Pero hindi lagi naging habit mo na. Okay, so be witness anywhere. Tama po ba? Yun ang pagkatawag sa atin ng Panginoon. Yun ang design. Yun ang intention niya para sa atin. So, God as the main actor in building His kingdom. No? He is the main actor and we are just participating. Tayo ay nagpa-participate lang, nakikibahagi sa ginagawa ng Diyos. No, ang Diyos ay patuloy na gumagawa, tayo ay sumasama sa Kanyang gawain. So, Jesus promised that He is the one building His church. No? Sabi niya, no? His people, His church. Jesus is the only builder, no? Matthew 16:18. Huwag na natin buksan, di ba? Alam natin yan. At ikaw ay Pedro, sa batong ito ay itatayo ko. Who will build? Jesus. Itatayo ko. Jesus said, itatayo ko ang aking iglesia. He is the builder of the church. Amen po ba? Amen. Kaya ako, karanasan namin ni Sister Joy at ng mga leaders dito, at tayo mismo, He is building this church. He's the one building this church. No one can get the credit. No? Walang sino man pwedeng kumuha ng credit. Now I'm praying. Una, malaking lugar. No? Kung 300 square meters or 500 square meters. At yung kabuuan yung gawing church. Yung ilalim parking para hindi mainitan yung mga car natin. Lalo may mainit. Okay. Yeah. Tapos yung second floor, isang malaking hall na mayroong balcony. Kasi church is growing. Why? Because He is building His church. Can you say amen to that? Amen. Ang daan ng church pataas. Bakit? Hindi naman kasi tayo. Si Jesus nag-rebuild the church. Di po ba? Siya ang nagtatayo. Siya ang nagmamason. No? God the Father sent the Son, Jesus, and then Jesus sent the Holy Spirit. Missionary God talaga siya. No? God is a missionary God. Diba? The Father sent the Son, the Lord Jesus Christ, and Jesus sent the Holy Spirit. Pero ito naman, Jesus and the Holy Spirit is sending the church for kingdom building. Tayo naman ang sinusugo niya. At binanggit yun sa Juan 20:21 at ito mabasa natin. And let's read together. Muling sinabi ni Jesus sa kanila, sumasa inyo ang kapayapaan. Kung paano isinugo ako ng Ama, sinusugo ko rin kayo. We are sending by the Lord Jesus Christ to the world. Hindi, kumbaga, ang sinasabi, ang trabaho ng church hindi
Pag ganon, ang trabaho ng church, pag ganon. No? Dito, sa lupa. Okay? Nandito yung trabaho. No? Acts 1:4 and the following. Sige nga po, samahan niyo ulit ako. Habang kasama pa nila, nagbilin siya ng ganito sa mga alagad, huwag muna kayong umalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo ang ipinangako ng Ama na narinig ninyo sa akin. Nagbautismo sa tubig si Juan, subalit ilang araw na lamang babautismohan kayo sa banal na Espiritu. Then talong tayo sa verse 8. Sa halip, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng banal na Espiritu at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. No? Ang church, pananahanan ng banal na Espiritu. Okay? Tayo ang dwelling place, no, ng Diyos. Di ba merong verse sa Bible na ang iyong katawan ay templo ng banal na Espiritu? Minsan ang application natin na yun, itong katawan na ito, no? Pero totoo, ang context ng katawan is the church. Church is the body of Christ. At itong katawan na ito, itong church na ito, ang sabi ron, pananahanan ng banal na Espiritu. So, the Spirit, the Holy Spirit is dwelling in us. Can you say amen to that? Amen. No? Yun ang pangako dito sa Acts 1, Acts 1:4, 1:5, 1:8. Okay? So, church is what? Divinely empowered to accomplish the mission of God. We have the power from God. Meron tayong kapangyarihan galing sa Diyos. God is actively doing His mission of establishing His kingdom. Sabi diyan, through the church. Sabi natin sabay-sabay. Through the church. Sabay-sabay. Through the church. Sabihin, we are, no, church is what? God's agent for His mission. Through the church. Hindi niya gagamitin ang Toda. Hindi niya gagamitin ang Gabriela. Hindi niya gagamitin ang anumang associations. No? Ang masonry. Hindi niya gagamitin ang mga barangay tanod for mission. Ang gagamitin niya, church. Isang wala sa amen. Dahil sabi sa Ephesians chapter 3, verse 10 to 11, and let's read in NIV, no? New International Version. His intent was that now, through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realms. 11. According to His eternal purpose that He accomplished in Christ Jesus our Lord. Balikan natin yung verse 10. Nilagyan ko na ng highlight. Through the church. His intent, His purpose was now revealing, was now declaring, proclaiming. Tama po ba? Sa pamagitan nino? Through the church. Sa pamagitan natin. So what is now the identity of the church? Church is God's missionary people. Tayo ang mga misyonero ng ating Diyos. So kung nandito tayo, sinugo tayo ng Diyos sa lugar na ito. Isang malakas na amen para doon. Kaya anong gagawin natin? Gagawin natin yung pinagagawa ng Diyos sa lugar na ito. Tayo ba i-invento? Hindi. Nandyan na, aalamin na lang natin. Kaya nga dapat tayo malapit sa community and asking the community, especially the leaders of the community, ano ang may paglilingkod ng aming iglesia sa inyo? Can I say amen to that? Si Sir Alex ay co-coach ng basketball. We can work with him.
Di ba? Kesa yung mga bata ay nalululong sa ML, ha? Nalululong sa kung anumang mga pinagkakaabalahan, hindi maganda. So, tulungan natin sila. Sports naman. O gusto niyo, dalhin namin dito yung si coach ng Taekwondo, no? Para turuan natin yung mga asawang babae mag-Taekwondo. Alam niyo kung saan i-apply, no? Parang ayaw ni P, sabi ni P. So, para yung mga bata, instead na gumagala, mag-physical. Diba? Sports. Ang church, mag-start ng Zumba ministry. Meron tayo. Coach tayo dyan. Coach Ibib. Diba? So, ibig sabihin, ang church hindi nakahiwalay sa community. We are in the community to serve the community. Amen? Kasi missionero tayo. We are God's missionary. Halimbawa, isang araw, biglang nawala na lang dito ang COH Kanlubang. Ano sasabihin ng mga kapitbahay? Buti nga, magugulo yung mga yan. Ganun ba? Oh, sayang nawala yung church na yan. Blessing sa amin yan. Tama po ba? So, mahalagang bagay yon. Church is a community of Christ witnesses through words and deeds. So, pamagitan ng salita at ng gawa. Sige nga po, sabay-sabay muli, Acts chapter 1 verse 8. Sa halip, tatanggap kayo ng kapangyarihan, pagbabasa inyo ng banal na Espiritu, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Ano intention niya for the church? To become His witnesses. No? What should be the strategy of the church in doing God's mission, His mission? Okay, the church needs to start to the most strategic place, and that is the city. No? Ito rin yung strategy ni Paul, city. Kaya nga po, nilagay ng Diyos sa puso ko rin yung ministry na ito, na City of Hope, urban mission, urban. Kasi kapag nasa probinsya ka, may church ka sa probinsya, mahirapan yung church sa probinsya mag-abot sa city. Pero yung church sa city, kaya umabot sa probinsya. Tama? Strategic. So strategic. Okay? Jesus directed the church to start in the city, then to suburbs, to provinces, up to the most isolated places. Yan ang sabi niya, di ba? Yung kulay pula lang, basahin natin, 1:8, hindi ko na bago yung verse of us. Okay, verse 8, sabay-sabay. Kayo'y magiging mga saksi ko, saan simula? Sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Di ba? Start sa Jerusalem, sa city, and then to the province, and then to the, itong Samaria natin, parang extended place ng Israel, dahil mga half Jew nakatira dito, and then hanggang sa dulo ng daigdig. Okay? So, that's a strategy. Now, the question is, what is the scope of church mission? Gaano kalawak yung ating aabutin? Matthew 28:20, Jesus said, "Go and make disciples of all the nations." So, yun pala ng prayer ko. Ang prayer ko, magkaroon tayo ng gawain sa ibang bansa. Kung magkaroon tayo ng church planting sa Cambodia, that's my prayer. Ha? Siguro kaya pinagaling pa ako ng Panginoon, talagang matutuloy pa yung mission sa Cambodia. I'm still praying na magkaroon ng isang Khmer. Khmer is yung people na local ng Cambodia. Khmer pastor na magpa-plant ng church, no, under City of Hope. Hindi lang yung mga short mission trip. Short mission trip,
Minsan hindi pa nga nakakatulong sa church doon eh. Kasi parang dependent lang yung mga doon natatanggap. Kaysa a local pastor, a Khmer pastor, doing mission to their own people. Tama po? And pray nyo rin dahil I'm planning to visit Makis talaga sa Vietnam. At mag-OBS doon sa mga teachers niya. Malay natin, mabuti yung mga bata. Pray natin, karoon tayo ng global mission. Kasi yun ang scope. All the nations. Hello? Yes, we have mission here, pero inutusan din tayo to have mission there. Jesus commissions the church to start in Jerusalem up to the ends of the earth. Church mission is worldwide. Diba? Now, let's live out our identity. And now what? Ano lang gagawin natin? Okay, let's live out our identity as His missionary. Christ witnesses the world. Yan. Every day and anywhere. Can you say amen to that? Amen. Maging asin at ilaw tayo saan man, sa bahay, sa kapitbahay, sa trabaho, sa eskwela. Kaya kanina natuwa ako na nag-excel yung ating mga anak dito. That is witnessing. LJ, that's witnessing. Yan. Ang honor student, ang valedictorian, hindi Iglesia ni Cristo. Hindi Jehovah's Witnesses. Kundi mananampalataya. Amen? Diba? Si Mier mag-UP, no? Kaya, dalhin natin ang ating patotoo saan man. Amen? Sa bahay, sa workplace, sa school, sa ating neighborhood. Let us be a missionary every day. Another one, let's be part of God's answer to our prayer. Abang prayer natin lagi. May your kingdom come here on earth as it is in heaven. Diba? Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Hello? Saan ang trabaho natin? Dito sa lupa. Can you say amen to that? Kaya hindi kailangan tayo magpantay ang mga paa natin to experience heaven. If you have Jesus, then therefore, you have the foretaste of heaven. Tama po ba? Kung may Jesus ka sa buhay mo, matitikman mo ang langit. Because si Jesus ay nasa buhay natin. Ang Diyos nasa kasama natin. At kung maranasan mo yon, iparanas mo sa iba. Amen. Sabi ko nga sa mga kabataan ito na ang magulang nila mananampalataya, paano ba hindi naging mananampalataya magulang niyo? Pasalamat kayo, naging mananampalataya sila. Lumaki kayo sa tahanan may takot sa Diyos. Amen. Di mo ba? Napakalaking bagay. May other people experience the foretaste of the heavenly kingdom through our lives. Church as the agent of God's shalom. And another one, let us look at mission globally. Globally, Pastor. Global and local. Because we are salt of the earth and light of the world. Sige tayo na tumaya. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon sa
pribilehiyo na bigay niya sa atin. Privilege, ha? Great opportunity na bigay niya sa atin bilang kanyang representatives sa mundong ito. Church, His representative. Pagkatapos ng resurrection, after the resurrection, walang pahinga. Si Jesus walang pahinga. After the resurrection, mission. Let's work with God. Let us pray. Salamat, Panginoon, na kayo'y umakyat sa langit. Hindi niyo kami iniwang ulila. Bagkus, ibigay niyo ang banal na Espiritu mananahan sa iyong iglesia. Salamat, Panginoon. Salamat po. Kasama ka namin. Meron kayong hinabilin sa amin, pero alam nyo na hindi namin kaya sa aming sariling lakas. Hindi namin kaya sa aming sariling talino. Hindi namin kaya sa aming sariling paraan. Thank you, Lord, for the guidance. Thank you for the power. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God, for the opportunity to work with you, to serve you, Lord, to fulfill your mission through your guidance, through your direction. Patuloy mo kaming gamitin bilang mga asin at ilaw. Saan man kami naroroon, sa loob ng tahanan, sa aming trabaho, sa aming paaralan, sa aming kapitbahay. Saan kami man pumaroon, di mawala ang aming identity, Lord God, as your witnesses. Iba pang mga kapatiran na sa ibang bansa na hindi nabanggit, pero nalalaman mo kanilang kalagayan sa Canada, sa Amerika, doon sa Middle East, Lord. Ang Duenya sibling, mga kapatid ni Brother Mark doon sa UAE. Panginoon, pakura mo sila, lukuba mo sila ng protection ng Diyos. Panahon na ito ng giyera. At dalangin na nawa matapos na ang crisis na ito sa Middle East. Dahil marami na nahihirapan. Hindi lang mga may sasakyan, yung mga basic commodities nagmamahal din because of this crisis. We ask for your favor. We ask, Lord God, for your provision. Pero pa iba mga kahilingan dito sa panalangin, yung iba na pray for healing for sickness. We speak healing in the name of Jesus. May mga nag-pray for direction, wisdom through the Holy Spirit in the name of Jesus. May mga nagpe-pray for provision sa mga mag-aaral sa college, mag-aaral sa high school. Lord, thank you because you will provide our needs. Hindi mo kami pagkukulangin. Panginoon, pagpalain mo kami sa umagang ito. Tanggapin namin na yung mayamang pagpapala. Nanawa, lagi kami pupuspusin ang kapangyarihan ng Espiritong nananahan sa amin. Ipagkakaloob ng sagana lahat ng mabuting bagay na kailangan namin. Maghari ang iyong kapayapaan, maghari ang iyong kagalakan, maranasan ang iyong kalapitan at iyong pabor. Maingat nang ibalik lahat ng papuri, lahat ng pagdakila, lahat ng paglalahati, lahat ng pagsamba. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.